So ito guys yung aking update sa aking, account na sabay-sabay na-disable at, na-suspend. So kagabi, July 21, nag-chat ako kay Meta Support dito sa Instagram ko. So bago kayo makapag, chat sa Meta Support is kailangan niyo muna mag-subscribe. Ayun, tapos kinausap ko na siya. Regarding nga sa issue ko, inexplain ko yung ano, tapos 'yan, some information, nagtanong lang siya. Tapos after niyan, um, tinanong niya kung puwede niya akong tawagan. Sabi niya dito, "May I please have your contact number?" So 'yun, nag-usap kami. Tapos sabi ko para mas ma-explain ko mabuti yung side ko, yung nangyari sa account ko. So sabi ko, "Please speak to Tagalog agent." Ayun, nagbigay siya ng, Tagalog agent para makausap ko. Puwede kayong magsabi nun, sabihin niyo kung hindi kayo masyadong ano sa English, siyempre kapag yung English yung kausap natin, hindi natin ma-explain na mabuti at mapapaliwanag mabuti yung gusto nating sabihin sa account natin, 'di ba? So ako, nag-ano ako sa kanila na puwedeng Tagalog din yung agent para ma-explain ko nga. So puwede yun guys kapag kayo kakausap kayo ng Meta Support tapos gusto niyo kausapin through call para ma-explain niyo mabuti is Tagalog na nakakaintindi rin ng language natin, ayun. Ta's yun nag-usap kami through call, in-explain niya lahat tapos ang pinaka-ano na lang, summary ng aking ano, sabi niya dito, "To summarize our chat today, you have contacted us about your disabled Facebook account and we have discussed the possible reason for the suspensions, which is due to account integrity issue related to link accounts." So yun, we have also advised you on the step to take regarding your disabled accounts, including appealing the decisions and waiting for the investigation to be complete. This case will now be closed. If you have more issues, please feel free to contact us again. So, ayun na nga. Ang pinakaano niya is um, account integrity issue related to link account. So, yun nga. Tama nga ng hinala ko. Ganun nga yung naging issue kasi nga ang daming account din ang nakakonect sa device ko. So, ang paliwanag niya dyan, sabi niya, nade-detect ng kanilang system na madami yung naka-connect sa ating device. Tapos parang naano nila na, impersonator yon yung mga naka-connect kasi siyempre nag-iingat sila. Alam mo naman ay nag-iingat sila na baka ma-spam or mga hacker yung mga naka-ano dun sa ating account. So, sila kapag na-detect nila yon na maraming, multiple accounts yung naka-connect sa ating cellphone is ayun, talaga tayo madi-disable tayo or masu-suspend yung ating account. So, damay-damay na yun. Kahit, magulang mo ang naka-connect dun, asawa, anak, naka-connect sa isang device, tapos madami. Kunyari sa ating, Messenger, maraming naka-connect doon sa inyong Messenger, tapos sa Facebook din marami din naka-connect na link doon sa Facebook niyo, sa, Facebook app niyo, 'yun. Maaring makita ng ma-detect ng system nila na spam or impersonator yung mga account na 'yun, ayun. So 'yun, sabi niya dapat nag-iingat daw. Tapos sinabi ko rin na yung isa kong account is pang-content. So, kasi ako yung isa kong Facebook account na, Sarah Simplify, for content talaga yun na account, pero kasi hindi siya naka-page. So, ang suggest niya sa akin dapat daw naka-page siya kasi may personal account ako, tapos dapat yung aking, pang-content daw is dapat naka-page, ayun. So, it's too late na kasi nga nakagawa na ako, eh, at ngayon lang naman 'to nangyari, 'di ba? Ngayon lang nag-update si Meta ng ganito, 'di ba? Hindi ko naman alam kasi matagal na yung account ko na 'yan since 2020,
since 2023 pa, o 'di ba, 3 years na yung account ko na yun. So, wala naman nangyari pero ngayon lang nangyari 'to. So, yun yung, sinabi niya sa'kin at inexplain ko din yung side ko doon, na pang-content ko yun, ganyan, ganyan. Tapos may nadamay na ibang account doon na naka-connect lang sa aking device. Ayun, tapos, yung isa ko kasing Facebook na ano, hindi pa siya nagre-reply kung anong desisyon doon. Nag-appeal na ako pero wala pang, reply na email sa akin. So, sabi niya wait na lang daw ako ng ano nila investigation, iimbestigahan pa yung nangyari nga yung sa account ko. So, after niyan, kapag okey naman, wala naman talaga nilabag na issue or anything na ano, ibabalik naman daw yung account. Tapos sabay-sabay na daw yun ibabalik lahat. Yun yung ano niya sa'kin, sinabi na positive thought na, sige, ako naman sarili ko naman wala naman talaga. Kasi nga account ko naman talaga na yun, yung personal account ko. 'Di ba nadamay na napakatagal-tagal na yung account ko na yun, nadamay. So, kapag nakita naman nila na okey yung ating mga account at wala tayong nilabag at sa'yo talaga yung mga account na yun, ibabalik nila yun. Tapos sabay-sabay na rin daw yun, yung iba nating account na na-disable. So yun, nagkaroon ako ng pag-asa na nang nakausap ko si Meta Support. So, if kayo na gano'n nga din yung nangyari, same sitwasyon na nangyari din sa akin. So, i-try niyong kausapin si Meta Support. Walang makakatulong sa atin na iba kundi ikaw lang din mismo. Ikaw rin ang ayos ng iyong account, wala ng iba. Kahit na, oo, meron tayong mag-search ka, makatingin ka, tapos meron kasi sa TikTok guys na ano, pero next natin na lang 'yan, next sa tutorial na lang natin kasi mas ano na 'to yun, tatalakayin natin yun kasi nung time na naghahanap ako ng, paraan, may nakita ko marami akong nakikita ng mga scammer talaga sa TikTok. Talagang nagpapabayad sila. So, next natin 'yan, i-topic ko 'yan para mas ano niyo. Pero ako kayo, ang suggest ko sa inyo is make your own research din and dapat kayo mismo yung makakaano kasi alam niyo guys, kahit ano man tulong ng ibang tao, si Meta pa rin yung magdedesisyon sa ating account, walang iba. Kahit tulungan ka ng mga ibang tao na gawin yung ganyan, 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 yung account mo ganito, si Meta pa rin yung final decision. Si Meta pa rin yung, makakaano kung ibabalik yung ating account. So, ang gawin niyo kausapin niyo talaga si Meta Support. Pero may mga ano naman na kahit hindi kayo mag-subscribe kasi medyo mahal din, pero kung yung bagong account niyo is never pa nakakapag-subscribe, yun, mura lang yun at may libre kayo, libre yun. Tapos after the due date is i-cut niyo na. Yun yung gawin niyo guys para makausap niyo na si Meta. Kasi ako nakadalawang subscription na kasi ako dito kaya medyo ano, medyo kamahalan na rin yung na-subscribe ko dito pero worth it naman sana kung bumalik yung aking account, 'di ba? So, yun ang gawin niyo guys. Tapos yung mga, ibang paraan din tuturo ko yun sa sunod nating tutorial. So, update ko lang kayo ng ginawa ko kagabi, ayun. Hoping pa rin ako and waiting ako. So, ngayon hindi ko muna gagalawin yung account ko, antayin ko na lang yung kanilang update sa akin. So, sana maibalik na siya. So, yun lang. Ito lang, update ko lang 'to sa inyo na ginawa ko nga sa aking account. Um, sa next video natin kung ano yung, kung may nagalaw, kung naano na, kung okey na. I hope sa next video natin is bumalik na yung ating account, oh, 'di ba? Para mas happy-happy na tayo. Tapos gawin niyo na rin sa, inyong account yung ginawa ko. So, ano lang, keep updated lang sa ating mga video para masundan niyo rin yung kung anong ginawa ko para maibalik yung ating account. So, yun, hopefully sa next tutorial nga natin talaga is okey na yung ating account. So yun lang, maraming maraming salamat at 'wag mo kalimutang mag-follow and 'wag mo kalimutang mag-like and kung may iba pa kayong tanong regarding nga dito sa ating topic ngayon, puwede kayong mag-comment sa ating comment section at 'wag mo kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bago nating video. God bless guys and maraming salamat. Bye.